Kinausap ko ang kabit niya at pinagsalitaan ko siya ng mga masasakit na salita, pero ang sabi niya lang sa akin ay kamustahin mo ang asawa mo pag galing niya sa trabaho. Sobrang bigat lang sa pakiramdam na mas marami pang pagkakataon na pinagtatanggol ng asawa ko ang kabit niya. Tawagin na lang natin siyang Grace at siya po ay nabuntis nung siya ay 17 years old pa lang habang ang kanyang mga magulang ay nakatira sa Dubai. Alam niyang sobrang bata niya pa noon para magbuntis, pero ang boyfriend niya naman na tawagin na lang nating Henry ay sobrang sipag mag-aral habang nagtatrabaho. At kahit maaga silang magkakaanak ay wala silang naramdaman na pagsisisi dahil sobrang excited nilang dalawa at mahal nila ang isa't isa. Nag-decide ang mga magulang ni Grace na kunin na siya para doon na makapanganak sa Dubai, pero wala pa siyang 3 buwan ay nalaman niyang niloloko na siya ni Henry. Ang relasyon ni Henry at ng kanyang other woman ay umabot ng 1 taon hanggang makabalik na ng Pilipinas si Grace kasama ang kanyang anak. Pero noong mga panahon na to ay hiwalay na talaga sila ni Henry at meron na rin siyang ibang boyfriend. Gusto niya lang makausap si Henry para na rin sa closure. Pero sinabi sa kanya ni Henry na gusto niyang buuin at ayusin ulit ang binuo nilang pamilya, kaya pumayag naman agad si Grace para wala na siyang pagsisihan sa huli. Makalipas ang 6 na buwan ay kinasal na si Grace at si Henry at magkakasama na sila sa Dubai. Pero si Henry ay may cheating issue pa rin tungkol sa babaeng ipinagpalit kay Grace noon. Sa tuwing nag-uusap silang dalawa tungkol sa babaeng yon, ang sinasabi sa kanya ni Henry ay wala lang yon, pero nararamdaman ni Grace na minahal talaga ni Henry ang babaeng yon. Hindi na masyadong ididetalye ni Grace, pero sa madaling salita ay naging maayos ulit ang kanilang relasyon at naging responsabling ama naman si Henry. Hanggang sa naisipan ni Grace na makapagnegosyo sa Pilipinas, pero pinag-usapan muna nilang dalawa para parehas nila itong desisyon. Kaya ang sabi niya kay Henry ay choice nating dalawa to, kapag nang babae ka pa ay wala ka ng karapatang manumbat na mag-isa ka lang dahil choice nating dalawa to. Naunang umuwi ng Pilipinas si Grace at pagkalipas ng 2 buwan ay sumunod naman si Henry para makapagbakasyon. Hanggang sa kalagitnaan ng September ay may nag-message kay Henry at nabasa naman yun ni Grace. Iba ang pakiramdam ni Grace kaya sinubukan niyang tignan ang profile ng babae at may mga posting siya na broken hearted. Pipilitan niya kay Henry na kilala mo yung babae na yan, pero ang sagot sa kanya ay hindi daw. Nabuksan ni Grace ang telegram ni Henry at nakita niya na nakakapag-usap silang dalawa doon pero deleted na. Kaya nung nagkaroon ng pagkakataon si Grace na kausapin ng babae ay pinagsalitaan niya to ng mga masasakit na salita kagaya na lang ng kabit ka at marami pa. At tinakot pa siya ng babae na siya pa ang makakasuhan dahil wala naman siyang ebidensya sa mga ibinibintang niya. Kaya nag-overthink si Grace dahil ang iniisip niya talaga ay baka pwede talaga siyang makasuhan. Kinagabihan nun ay umiiyak na si Henry at umalis siya ng mga bandang 7:00 ng gabi at bumalik na ng 7:00 ng umaga. Tinanong niya si Henry kung saan siya nagpunta, pero ang sabi sa kanya ay nag-ikot-ikot lang, pero alam ni Grace na galing siya sa babae niya. Dahil pagbalik ni Henry ang sabi pa sa kanya ay ikaw mismo ang nagtutulak sa akin para ako ay mambabae. Unti ka na mapaniwala si Grace na wala talagang namamagitan kay Henry at doon sa babae, pero lumakas lalo ang kutob niya. Dahil nang magkaroon siya ng pagkakataon na kausapin si other woman, ang sabi lang sa kanya ay kamustahin mo ang asawa mo pag galing niya ng trabaho. Alam ni Grace na niloloko siya ni Henry dahil pakiramdam niya sila pa ang nagmamatapang. Madalas ding tulala ang kanyang asawa at palaging mainit din ang ulo sa kanya. Madalas din nawala sa sarili niya si Henry at ang daming hinahanap sa kanya na kahit anong gawin ni Grace ay hindi niya makitang masaya si Henry. Ang nakakalungkot lang po talaga dahil sobrang supportive sa akin ni Henry, pero ang sabi niya ay parang wala siyang asawa sa mga panahong mag-isa lang siya dito sa Pilipinas. Pakiramdam ko po ay sinayang niya lahat ng pinaghirapan namin dahil cheating is a choice. Pwede niya naman sanang sabihin yung mga hinanakit niya sa akin, pero pinili niyang kimkimin at pumatol na lang sa iba. Sobrang bigat sa pakiramdam sa tuwing pinagtatanggol niya po ang babae niya ng mas marami pang beses kesa sa akin. Paano po ba ang gagawin ko dahil ayoko naman siyang i-let go nang wala akong matinding ebidensya. Alam ko sa huli na babaliktarin niya lang ako at sisisihin niya ako pag nagkataon. Dahil ngayon po ay pinagmumukha niya akong masama at parang binabaliktad niya ako na iniisipan ko siya ng hindi maganda. Kaya hanggang dito na lang, Ate Charis. Hindi kasi ako masyadong sigurado kung ano ang sasabihin ko dahil hindi ko alam kung anong plano mo kapag nalaman mong niloloko ka talaga niya. Gaganti ka ba? Palalayain mo ba siya? Hihiwalay ka ba sa kanya? O uunawain mo na lang siya at patatawarin? Nakadepende na lang siguro yung desisyon mo kung ano yung plano mo sa future kung sakaling makonfirm mo na niloloko ka talaga niya. Sa ngayon, kung hindi ka pa talaga sigurado kung niloloko ka ba talaga ni Henry, bakit hindi mo muna siya subukan pagkatiwalaan? Pero kung ayaw mo naman, okay lang. Siguro ang may bibigay ko na lang na payo sa'yo ay ihanda mo lagi yung sarili mo sa mga pwede mo pang malaman. At higit na ihanda mo ang sarili mo na magbigay ng tiwala kung ikaw ay mali ang hinala. Kaya para sa mga gustong sumulat, dito lang po yan sa ating Facebook page na Saycarp. Huwag kalimutan mag-follow para updated ka everyday. Kaya shoutout muna kay Lady, Caroline Alexis Santos at Wela Moran, Riza Oliveros at Norsida Rakim. Kaya yun lang. Like and share para alam mo kung alam namin bukas. Bye-bye!